Kung presyo ng pambalot, ibukodin natin yon. Yung po talaga yung pangregalo, kasama po talaga yung pangregalo, yung may balutan, di ba? Basta po, nakapix po sa 200 yung ating pag-price. At gayon po rin yung mga tao po na gustong dumalo, sa malalayo na inaabot po sa ating lugar, kayo na rin po ang bahalang magsabi sa kanila na meron po tayong pagtitipon o meron gaganapin party sa ika-23 ng Disyembre. Ayun lang po at maraming po salamat. Jesucristo, aming Panginoon, Diyos Amang Dakila. Muli maraming salamat sa magandang oras at panahon na ipinagkaloob mo sa umagang ito. At kami po ay muling nakapagpuri at nakapagpasalamat sa iyo. Ama, muli maraming salamat sa buhay na pahiram mo, na sa tuwin ay pinagkakalooban mo ng buhay. Sinisidla ng iba yung kalakasan sa araw-araw. At maraming salamat din po, Ama, sa physical na pagkain na kaloob mo sa aming mga anak mo, bilang vitamina at kalakasan ng aming pangatawan. At higit sa lahat, Ama, maraming salamat po sa physical na pagkain na kaloob, sa spiritual na pagkain na kaloob mo sa aming mga kaluluwa, sa iyong mga banal na salita at aral na iniluluwal ng banal na espiritu sa katauhan ng aming mahal na Apo Conching na iyong kinalugdan. Amen. Bago po ang lahat, ang inyo pong abang kapatid ay nagbibigay galang at bumabati ng magandang umaga po sa tanghaling ito. At higit sa lahat, sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos Amang Dakila, sa ating mahal na Apo Conching, mga alagad, mga kaps, mga tagasunod at pasyente, magandang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, katotohanan na ang Diyos ay buhay. Higit sa lahat sa kanyang mga anak na sa kanya nananalig at sumasampalataya. Amen po ba ron? Mga kapatid, bagamat ang inyong abang kapatid sa araw na ito ay hindi po sadyang facilitator, subalit ika nga po, napakahiwaga po ng Panginoon. Sa hindi ko sukat akalain, ako po ang tinawagan niya at gumamit ng ating kapatid na upang ang lahat ng magsisipagbahagi ng ating mga kapatid ay sa inyo ay aking ipakilala. Bagamat ng inyong abang kapatid, wala mong idinatal na tema, subalit ika nga po, kayong mga naririto, kayong may mga karamdaman na sa tuwin ay naririto, may laya po kayong ihayag ang kadakilaan ng Ama kung ano po ang nagawa sa inyong mga buhay. Amen po ba ron? Mga kapatid, palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Henny Malyari ng Bukana. Magandang umaga po sa lahat. Sa umagang ito, ako po ay natawagan ng ating kapatid upang magbahagi ng aking buhay. Kasi po nung nakaraan na nung ako po ay nagkakasakit, bigla po akong nahilo. Ang naramdaman ko na lang po noon yung umugong yung tinga ko, tapos nawala na po ako ng ulirat. Nagsuka na po ako ng nagsuka noon, hindi ko alam. Tapos so nung pong tinatawag po ako ng pamilya ko, hindi ko na po alam ng aking pagkatao, wala po akong nadidinig eh. Pagkayari ko po nagsuka ng marami, bubuhatin na po ako nung anak ko. Dadalhin po ako sa ospital. Tapos po sabi ko, nung nabuhay po ako, siguro po sa hiwaga ng Panginoon. Nabuhay po ako, sabi ko, huwag niyo akong dadalhin. Nagpakuha lang po ako ng 2 unan
humiga po ako doon sa sala namin. Saka po ako nagpabanyos ng mainit na tubig. Yun po, nabuhay po ang diwa ko. Pagkayari po nun, sabi nila, dadalhin po ako sa ospital. Sabi ko, wag na. Sabi ko po, pupunta nga po ako rito. Yun po, nung kinabukasan po, pumunta na po kami rito. Hanggang sa ngayon po, araw-araw, pumunta na po kami rito sa hiwaga ng ating pong may kapal. Siguro po, binigyan pa po niya ako ng isang buhay sa pamamagitan niya, kaya po ako nabuhay nung araw na yun. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa iyong pagbabahagi. Mahal na kapatid, sa kaganapan sa iyong buhay, iyo pong pagnilayan. Sapagkat ang gawa ng isang tao kailanman ay hindi nakaila sa ating Diyos na buhay. Batid po ng Diyos ng buhay na tayo ay sa Kanya ay nangungulangan. Yamang kayo'y tinawag at hinirang ng Diyos bilang Kanyang tagasunod, magpakatatag kayo kapatid upang huwag magsipanlupaypay. At sa inyong pagbabata, tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen po ba ron? Kaya mga kapatid, laban lang, anuman ang karamdaman, tanging Diyos ang ating asahan sapagkat siya'y doktor ng mga doktor. Amen po ba? Mga kapatid, ang susunod ko pong tatawagin ay isa muling magbabahagi. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Susan de la Cruz. Magandang araw po sa ating lahat at higit sa lahat sa ating Panginoon. Una po, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon at idinako niya ako sa lugar na ito. Ang maibabahagi ko po sa inyo lahat na talagang nangyari sa aking buhay. Hindi po ako makapaniwala na makakarating po ako dito sa lugar na ito. Ang una po talagang nasa isip ko lang dito na kaya nakarating po ako dito ay dahil po sa karamdaman ng aking anak. Nagpapasalamat po ako at hindi lang po yan ang naging dahilan kung bakit po ako naparito. Kung bakit lang nakatayo ako rito upang magpasalamat sa Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa Kanya dahil siguro po, kung hindi po nakagkaroon ng karamdaman ng aking anak, hindi po manunumbalik yung pananampalataya ko sa ating Panginoon. Totoo pong, ako po talaga dati po, naglilingkod po ako sa Panginoon. Ginagamit niya po ako. Nahinto po, 10 years na po. Hindi po ako nakakadalo sa simbahan. Nakakaatin po ako sa pulo ting unang Biyernes. Isang buwan lang po yun sa loob ng, isang beses lang po sa loob ng isang buwan, di po ba? Minsan po, hindi pa po ako nakakasimba. Nakakasimba lang din po ako pag po misa po namin sa Santo Cristo, yung pong simbang gabi po. Pag misa po namin, 24. Noon lang po ako nakakadalo. Siguro po, pinalalahanan po ako ng Panginoon na, anak, hindi lang yan ang tinawag sa iyo. Meron pang dahilan kung bakit ka nandirito. Kaya sabi ko po sa Panginoon, Panginoon, kung kalooban mo na ibalik ang aking pananampalataya, buong puso po kung tatanggapin yun. Dahil po talagang napakalaki po ng pagkukulang ko sa ating Panginoon. Kaya po nung unang pasok ko po dito, talaga pong naluluha ako. Sabi ko po, talagang mayroon pong tumapik sa akin na, anak, hindi kita pinababayaan. Ikaw lang ang nagkulang sa akin. Kaya po patuloy po akong nananalangin sa ating Panginoon na gabayan niya ang buong pamilya ko. Yung pananampalataya ko talaga pong nanumbalik sa Kanya. Kaya po ngayon nagpapasalamat din po ako at sa
7 araw po ng aming pagdalo po dito, malaki na po ang pinagbabago ng aking anak. Hindi na po siya nagsusuka, hindi na rin po siya yung pong kalooban ng ating Panginoon na yung sasabi-salita ko po, alam din po ng anak ko yun, ng mga anak ko na malaki pagbabago yung mga bad spirit po. Di po ba nung sinabi po ni nanay na na may good and bad spirit po tayo. Ang sa akin po, sa totoo po, ang mutawi po sa mga bibig ko, puro po bad spirit. Yung puro po mura. Sabi ko po, talagang bawat salita ko po, merong mga salitang putong puti, putong pula, puro po ganon. Lagi po meron pong ganon. Kaya po siguro yung anak ko kung minsan nakakapagsalita rin, naging masamang ehemplo po ako sa mga anak ko. Kaya po yun, napakalaking pagsisisi ko po sa sarili ko. Simula po sa araw-araw ko pong nakakarating dito, yung una ko pong mensahe po na talagang nasa sa loob ko, yung pandama, yung regalo ng Panginoon, yung kung ano yung pamasko, at saka po yung pagpapatibay ng pananampalataya, at saka yung good and bad spirit. Kaya sabi ko, Lord, napakalaking patama sa puso ko. Ano po ba ang ibig niyong sabihin? Sabi kong ganon. Talagang nag-question mark po ako. Sabi ko, kasalanan po yun eh. Pero humingi po ako ng tawad sa Kanya. Talaga nung gabi po, umiiyak po ako sa Panginoon. Lord, kung ano man yung kalooban mo, kung gagamitin mo ulit ako sa iyong gawain, isinusuko ko po sa iyo ang buhay ko. May isang handog po akong awit sa ating Panginoon na kung paano kumikilos ang pag-ibig niya sa atin, sa amin lahat. Sabi ko sa Panginoon, ngayon Panginoon na ginamit mo ulit ako sa iyong gawain, ang pananampalataya ko na ibalik ko, magbibigay handog ako sa iyo, Panginoon. Sa totoo po nito, siguro po kaya rin po isa pang ako unang inano ng Panginoon, yung tinapik ng Panginoon. Kasi po, yung papeles ko po nakaayos na. Nag-aantay na lang po ako ng tawag sa agency. Siguro po, kaya hindi po ako maalis-alis dahil may plano pa po pala ang Panginoon na ibalik ko yung pananampalataya ko sa Kanya. Tsaka sabi po, siguro po kaya po ganon dahil nagilingkod ako ng Panginoon, hindi ko na ituro sa mga anak ko yung dapat. Siguro yun po ang ano ng Panginoon na bago ka umalis, ituro mo muna sa mga anak mo, sa pamilya mo, yung natutunan mo sa loob ng 18 taon na paglilingkod mo sa Panginoon. Kaya talaga po yung pagsisisi ko sa nangyari sa buhay ko, dinulog ko po talaga sa Panginoon. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon at bukas palad niya akong tinanggap. At hindi niya po ako pinababayaan. Ang pagmamahal ng Panginoon ay palaging narito sa atin. Kaya bilang tao, wag po nating ipilit yung pagiging tao natin. Ang ipilit po natin, ang Panginoon nasa puso natin. Siya ang nangunguna sa atin sa lahat ng bagay. Kaya yun po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon na ang pag-ibig ng Panginoon makapangyarihan talaga sa lahat. Isang awit po ang ibibigay ko sa ating Panginoon. Kahit po walang music. Power of love po. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Renew, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your
knowledge of your love as you live in me. And Lord, renew my mind as you will unfold in my life in living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wake, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Your spirit leads me on by the power of your love. Maraming salamat, mahal na kapatid, sa iyong pagbabahagi at sa nakapagandang awitin. Kapatid, isang katanungan. Hindi ba sa pagkakataong ito, napakalaki na iniluwag ng iyong kalooban? Amen. Alam mo kapatid, sa nakaganapan sa iyong buhay, ginamit ang iyong anak upang ikaw'y magbalik loob sa ating Panginoon. Kaya kapatid, magpakatatag at huwag matitinag. Magpakasipag ka sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam mong hindi masasayang ang inyong pagpapagal. Amen po ba ron? Maraming salamat po muli. Mga kapatid, napakaganda po ng kanyang pagbabahayag. Katotohanan po, ang sino man pong nagpahayag ng ganon ay mayroon pong kaluwagang maramdaman sa kanilang kalooban sapagkat ika nga po, isinuko, inamin niya ang lahat ng pagkakamali sa ating Panginoon Diyos. Kaya kapatid, napakapalad mo sapagkat ika nga, ang iyong abang kapatid ay hindi facilitator sa araw na ito. Subalit, ika nga po, ginamit ako upang tuwirang kayo makapagpahayag ng kanyang kadakilaan. Maraming salamat po. Pong tawagin ay mayroon pong isang kaarawan. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid Neni ng Bahay. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Pinapupurihan ko po ang Ama at pinasasalamatan. Muli, binigyan niya ng pagkakataon na ako ay naririto pa para sa aking ika-52 kaarawan na ang aking kaisipan ay maliwanag pa. Binigyan niya ako ng malusog na pangangatawan. At nawa nga po ito ay makamtan ko habang ako'y nabubuhay. Amen po ba? Maraming pong salamat sa Ama sa buhay kong ito.
Sa kabila ng aking mga kahinaan at pagkukulang, batid niyo po yun. Batid na batid po ng Ama yun. Iningi ko po yun ng kapatawaran sa Kanya. At maraming salamat po sa Kanya sapagkat sa kabila ng aking mga pagkukulang, patuloy siya nagpapadama sa akin. Patuloy niya akong sinasadsad sa bawat araw, anuman ang kaganapan sa aking buhay. Pinupuri ko po siya ng lubusan. Nawa po tayong lahat na naririto, tayo narito na. Sikapin po natin na huwag nang mawalay pa sa Kanya. Sapagkat ang dakong ito sa bawat araw na pagparito natin, sa bawat araw na pagtanggap natin ng Kanyang mga banal na aral, ito po ay tunay na kapagbibigay sa atin ng kalakasan at kaliwanagan. Amen po ba? At ngayon po nais ko po sa Kanyang mag-alay ng awitin. Bagamat mo wala po ang ating organisto, si kapatid na Alan. Buhay ko'y may kakuluhan, ang landas walang patutunguhan, kaibigan, ano kaya ang kahantungan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan, binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siya sa aking nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon magpakailan paman. At ngayon sa aking buhay, tuwin na siya'y nagpapantay, ang pag-ibig niya'y tunay at walang kapantay. Hinding-hindi na ako mangangamba, si Jesus laging kasama. Siya ay akin at ako'y sasama. Ang aking ubay sa akin ay siya na ay buhay. Si Jesus ang totohanan,
At isa pa pong awitin ang nais ko pong ialay sa Ama. Ikaw ang aking tanging yaman na dilubusan masampungan ang nilikha mong karigtan, sulyap ng iyong kagandahan. Ika'y hanap sa tuwina nitong pusong ikaw lamang ang saya sa ganda ng umaga. Nangungulila sa iyo, Ama. Ikaw ang aking tanging yaman na dilubusan masampungan ang nilikha mong karigtan, sulyap ng iyong kagandahan. Ika'y hanap sa tuwina sa kapwa ko, kita'y laging nadarama sa iyong mga likha. Hangat pa rin masdan ang iyong mukha. Ikaw ang aking tanging yaman na dilubusan masampungan ang nilikha mong karigtan, sulyap ng iyong kagandahan. Salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa iyong mga inawit. Mahal na kapatid, happy birthday po sa iyo. Pasensya na po kayo, hindi ko alam na kayo may birthday. At ang wish ko po para sa inyo, harinawa po ay marami pang kaarawan ang dumatal sa buhay mo upang tayo marami pang taon na sama-sama sa banal na dambana. Maraming salamat po. Ang susunod ko pong tatawagin, palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa isang nating kapatid na Mary Grace ng Bahay Pare upang maghandog ng isang awit sa ating Panginoon na pamasko at ganoon din sa ating lahat. Maraming salamat.
Mary Grace ng Bahay Pare. Kala niyo ako, ha? Ito. Ayan, para po sa inyo, tsaka para po sa Panginoon natin. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never pining, till He appeared and the soul felt His birth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices all night, divine, all night, when Christ was born. All night, divine, all night, divine. Salamat po. Ito po. Ayan ako. Wala akong maisip na kanta. Ayan, pasensya na po kayo. Hindi po kasi ako sanay kumanta sa ganito. Sa kasal, ayan, sanay ako kumanta. Tsaka sa mga birthday. Pero salamat po dahil nabigyan ako ng pagkakataon na maparito. Salamat po. Sa totoo lang, hindi ko alam kakantay ko. Ayan, pero para po sa inyo, ikaw ang bigay ng may kapal, tugon sa aking kasal, upang sa lahat ng panahon, bawat pagkakataon, ang ibigin ko'y ikaw. Ikaw ang tanglaw sa aking mundo, kabiyak nitong puso ko. Wala ni katimang saglit na sa'yo'y may papalit, ngayo't kailan may ikaw. Ang lahat ng aking galaw, ang sanhi, ay ikaw.
Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa napakagandang awitin. Mahal na kapatid, lingid sa iyong kaalaman. Ang biyayang sanay sa tita Medi mo, subalit siya'y nagparaya upang ipagkaloob sa iyo ang biyaya. Umasa ka, mahal na kapatid, sa sandaling mahaplos ka ng ating banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Ang kagalingan ay angkinin mo. Maraming salamat po. Ang susunod ko pong tatawagin ay isang alagad na kung saan ay pinaguhugutan ko ng lakas sa aking pananalig at pananampalataya. Hindi kumpleto ang aking pagiging facilitator kung hindi po siya titindig sa harapan natin. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay, na sana po sa mga araw na ito, siya po sana ay siya ang facilitator. Subalit, ako nga po ang inyong abang kapatid na tumayo bilang facilitator. Palakpakan po natin ang ating kapatid, Mami Marisa. Purihin ka, Ama. Sa oras na ito'y patuloy mong pinadadama na ikaw ay buhay, kailan may dinawawalay. Bagkos patuloy ka nagmamahal upang apuhapin mo ang mga anak mong naturingan na sa oras na ito yung tinawagan upang makilala kang lubusan na ikaw ay Diyos na buhay namin pinaglilingkuran at kailan may dinalimot at nakalimot sa sanlibutan. Kaya nawa po, Ama, ang mga anak mong tinawagan sa oras na ito ay ganap kang makilala, ganap kang madama, at tuwirang maisipin ka sa kanilang puso na ikaw ay dakila at tunay na mahiwaga. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Bago ko po ibigay ang aking pagbabahagi, nais ko lang po magpasalamat sa ating Ama, Anak at Espiritu Santo, sa katauhan nating mahal na Apo Conching at sa mga kapatid kong alagad na dumulog po para sa amin. Sa pagbibigay galak bilang pagkatao, salamat na sa loob ng 3 araw na wala po ako dito, pinadama sa akin ng Ama na saan ko man tumungo ang kanyang mga anak, na tuwirang siya ang kinilala, hindi magpapabaya kailanpaman. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po nasabi? Sapagkat doon sa tinunguhan po namin, hindi man lang po kami nakatikim ng ulan o bagyo man na dinaranas ng iba nating kababayan. Sapagkat yun po yung kinatatakot ng lahat kapag may tutunguhan, ay nakatakda na po, wala nang urungan, Subalit sabi ko nga, Ama, batid mo po ang layunin namin sa oras na ito na kami hahayo, tutungo doon kasama ang aking anak na minsan ko lang po makasama, bibigyan ko lang po ng kunting partisyon. Purihin ang Ama. Ang dami po tumawag sa amin, may bagyo, walang bagyo sa aming tutunguhan. Buhay po ba ang Diyos? Salamat. Mga kapatid, nais ko lang pong ibahagi ang kadakilaan ng ating Panginoon na sa bawat araw ay kailangang makamtan ng bawat isa. Amen po ba yun? Sapagkat sa bawat araw, sabi ko nga kapag nag-uusap po kami nila Mami Beth at ang mga kapatid po natin dyan sa gilid na yan, at siyempre po, bilang mahal na Apo, sobra po yung panghihinayang namin sa mga oras na lumilipas kapag may pinadadama po sa puso namin na hindi nabibigyan ng halaga yung oras na ibinibigay ng Diyos para sa kanila. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Hindi para ipagmalaki na mahal kami ng Diyos. Hindi lang kami ang may karapatan na mahalin ng Diyos, kundi tayong lahat, walang itatangi at wala rin pong iipipili. May pinipili siyang gamitin, subalit sa pagmamahal, pantay-pantay lang po siya. Amen po ba yun? Subalit, doon sa malaki ang puhunan ng pagmamahal sa Diyos, malaki rin yung balik na tubo para sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung kadakilaan na ginagampanan ng Diyos sa aming buhay. Nasabi ko nga, nang makita ko po ang aking anak Mami Beth, sabi ko, nakita ko ng benepisyo ni God na malayo man, minsan lang sa 1 taon kung magkita po kami, subalit yung puspos na paglilingkod sa dakong ito, naisisweldo na ng Diyos para sa aming mga anak. Buhay po ba ang Diyos? At yun po isang kadakilaan ng ating Panginoon
na anuman ang ibibigay mong paglilingkod para sa Kanya, paglingap para sa Kanya, sigurado may ibabalik siya na higit pa doon sa ibinigay mo. Amen? Buhay po ba ang Diyos? At ganyan po ang paanyaya ng Ama sa ating lahat. Nakagaya po sa amin bilang mga alagad, sabi nga, mahirap maglingkod, subalit yung naisip mo lang. Kapag ginawa mo na, madali palang maglingkod. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya wag po kayo matakot na maglingkod. Amen? Wag po kayo matakot. Kahit hindi po bilang isang alagad sa dakong ito, kahit saan dako pwede pong maglingkod. Amen? Iba't ibang kaparaanan lang ang paggamit. So yun po yung pinakamahalaga na kailangan walang masayang na oras. At kami po bilang mga alagad, sa dakong ito na aming natutunan, ako po bilang mother of the house, sabi ko nga, lagi ko itong sinasambit, inilalagay ko yung sarili ko sa kapwa ko para madama ko siya ng mas malalim. Amen? Dahil kung ano yung nararamdaman niya, kailangan ko madama para maibigay ko yung tama para sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Paano po ito nagaganap? Bakit ko po ginaganap? Kami po bilang mga alagad, sapagkat ito po yung ginaganap sa amin ng Diyos. Ito po yung tinutupad niya sa aming buhay. Dinadama kami ng Diyos, at kung paano namin binibigay sa Kanya, ibinibigay po niya yung kaparaanan para kami magalak. At yun po ibinabalik po namin sa inyo. Amen? Binibigay rin po namin sa inyo upang ibigay nyo rin po sa kapwa ninyo. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, bakit ito po ang ibinahagi ko po sa inyo? Naramdaman ko po lately, last week po, na aaminin ko po sa inyo, nag-fluctuate ang espiritu sa aking katawan. Nag-fluctuate dahil hindi para sa kung ano man ang aking nakikita, kundi yung kaganapan na pagdalisay para sa aking buhay. Nasabi ko nga, hindi na ako tinatantanan, ano po? Kaya ang tanong ko, kagaya ng tanong ng mahal na apo, Ama, hindi ka pa ba natutuwa sa ginagampanan ko para sa iyo? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po, hindi pwedeng mag-isip ng kung ano-anong bagay, kundi sasabihin talaga sa iyo ng Diyos, anak, habang nakikita kita, na nakikibaka para sa akin, doon ako masaya eh. Sapagkat alam kong pinaglalaban mo ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Malambing si God. Amen? Sapagkat kung alam niya kung gaano mo siya kamahal, mayroon siyang gagawin para lalo niyang maramdaman na mahal mo siya. At yun po yung nagaganap sa aking buhay. Sa isip ko, kung iisa-isahin ko po, hindi ko talaga kaya. Ngayon pa lang, sinasabi ko kay Mami Beth, paano ako? Amen po ba yun? Paano? Ako mismo nakakaalam kung ano lang po yung kaya ko bilang tao ako. Subalit sabi ng Ama, paano ka anak? Huwag mo ito itanong. Kasama mo ako. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ito po yung ibinabahagi ko po sa inyo. Kung sinasabi po ng Ama sa isip ko po at sa puso ko na kasama ko siya, maaari nyo rin pong marinig yan sa mga sarili nyo. Buhay po ba ang Diyos? Upang maramdaman nyo po na kung ano po yung ipinadadama sa aming mga alagad, maging sa isang apo kunching, na ibinabahagi ng Diyos, maaari nyo rin pong maramdaman. So kung bibilangin nyo po, mabibigyan nyo po ng halaga. Mas mahal pa po nga po kayo ng Diyos kaysa sa amin eh. Buhay po ba ang Diyos? Bakit? Kahit nakaupo lang po kayo ngayon, kung gugustuhin niya po, na yung aming naramdaman ipadama sa inyo, kaya niyang gawin. Kami po naglilingkod araw-araw. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Kung magiging practical po ang isip ng tao at magiging positibo, tingnan nga po nyo. Ayan po, mga alagad, sila Mami Beth, sumuko. Yung mga matatalino na mga sumuko, mga nag-aral, mga professional, matataas ang antas, sumuko. Bakit sila sumuko? Yun po yung tanong, bakit nila isinuko? Sapagkat, hindi nila nakita doon sa tuktok ng bundok yung gusto nila. Kundi bumaba sila dahil andun si God naghihintay sa kanila. Sabi nga ni Mami Beth, buhay po ba ang Diyos? Ganon din po kami. At alam ko din po kayo, alam niyo po, habang nakaupo po kayo dyan, at ninanamnam niyo po ang mga nagbabahagi at umaawit, damhin niyo na po nakatabi niyo si God sa oras na ito. At pwede na kayo magsumbong sa puso niyo. Amen? Ganon lang po. Sabi nga ni Father, ipikit mo lang yung mata mo, sasagutin ka na ng Diyos kung paano ka magdadala. Buhay po ba ang Diyos? At nakakatuwa, ano po? Sabi ko, Ama, nararamdaman ko na mahina ang espiritu sa akin. Nararamdaman ko ang bilang pagkatao. Bakit? Ang dami ko naramdaman sa katawan. Alam niyo po kung anong sagot? Anak, yan ang patutuo ko sa inyo.
pag bilang tao kayo, siguradong mayroon ako ipapadama para hanapin niyo ako. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Kaya nung wala po ako, meron siyang pinadama sa akin para lagi ako magdasal. Meron po siyang pinadama sa akin. Tingnan niyo po, ngayon nakatindig ako, hanggang kahapon na ako nagsimba, wala na yung nararamdaman ko. Nung nasa malayo po ako, meron siyang pinadama sa akin para maalala ko siya lagi. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat kapag nasa kaaliwan ka, at ang isip mo ay doon sa nakikita mo, at yung sarap ng katawan mo, oo, magdadasal ka. Subalit hindi ka mapupuspos na espiritu. Sapagkat ang mararamdaman mo, yung kaukulan na ikaw bilang pagkatao. Kaya sabi ko nga sa mga kasama ko, at least pinadama sa amin ng Ama na kung paano ang ganito, ganyan, ano po, sa kabila ng kawalan. At tinura ng Ama, naalala ko yung bahagi ni Mami Beth, may nalugi ba sa'yo? Wala, malulugi sa'yo. Kapag binigay mo ang lahat sa Diyos, sigurado ang balik niya sa'yo, sobra pa sa nawala sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ito po ang nais ko pong ipaabot sa inyong mga puso. Lalo na po yung may mga karamdaman. Sino ba ang hindi nagkasakit? Kung nararanasan nyo pong sumakit ang ulo nyo, kami din. Kung nararanasan nyo pong sumakit ang balakang nyo, kami din. Kung nararanasan nyo po na walang laman ang bulsa nyo, kami din. Lahat po na nararanasan nyo, nararanasan din namin. Ano lang po ang pagkakaiba? Bakit nilalayon po namin na ipaabot sa inyo na kamtin ang kadakilaan ng Diyos? Sapagkat, sa bilang pagkatao, pag ganun pa ang nararanasan, ano po ang magaganap? Naku, wala na naman akong pera. Ano ba yan? Halos sabunutan mo pa ang ulo mo. So, balik kung kasama mo ang Diyos, Ama, ikaw nang bahala bukas. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Napakalaki po ng pagkakaiba, mga kapatid. Kung may nararamdaman, kagaya po ng naramdaman ko po, 3 araw, sinabi ko nga kay Mami Beth, ando na po yung worried po sila sa akin. Dahil nakikita po ni kapatid na Pearl na namumutla ako. Sabi ko, okay lang ako. At least hindi ko nawala yung paglilingkod ko bilang mother of the house na sila naman inapuhap ko. Ano po? Subalit sa kabila po nun, bawat paghakbang ko, mayroon ako nararamdaman sa katawan ko. Kaya sabi ko, nung nagkausap po kami ng mahal na apo, sinabi ko po sa mahal na apo, may sinabi po yun sa, ay hindi na po mahal na apo, hindi ko naaalamin kung ano yun. Kung ano yung sinabi nyo, yun na po yung pananaligan ko na magaling na ako. Purihin ng Ama. Eto po, wala na po akong nararamdaman. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, yun po yung patotoo na kapag pag-aari ka ni God, hindi pwede na habang panahon ka na sa mundo, mundong-mundo. Amen? Mayroon po siyang ipapaalala sa iyo na anak, dapat mo nang umiwi, dapat mo nang akong paglingkuran sa paraan ko. At ibinigay ko naman ang para sa iyo, sapat na yaon. Sapagkat kung mahuhumaling ka ng buong ganito ang gagawin mo, mawawala ako sa iyo. Buhay po ba ang Diyos, mga kapatid? Yan po yung kaukulang damdamin na pinadadama sa bawat araw ng Diyos. Nasabi ko nga, kami po bilang mga alagad sa mga nagaganap, hindi po naman talaga namin kaya eh. Hindi. Kagaya nyo po, kung masasambit nyo po sa sarili nyo, ang sakit. Maaari din po namin sabihin, ang sakit-sakit. Sapagkat walang gaganap, kundi mararamdaman mo bilang tao. At yun po yung pinapasasalamat ko sa Diyos, na sa bawat araw, sa bawat minuto, maipagpaparaya namin po bilang mga alagad ang para sa amin, na maibigay namin sa aming kapwa. Sapagkat alam po namin na maibibigay ng Diyos yun para sa amin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit ito po? Malapit na po ang Pasko. Hindi po kami nanghihingi ng pamasko sa inyo, kundi inilalayon po na ang daming pwedeng kalingain. Amen? Sabi ko nga, Ama, talaga pong kakaiba ka eh. Yung nakikita mo na, alam mong walang-wala, pero ang dami mong inaatas. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit po kaya? At yung kung paano naman na, kagaya halimbawa ni Mami Beth, yung mga kapatid ko nung umawit, sila Nanay Berna, hindi man siya nagkaroon ng pagkakataon o ibang mga kapatid. May mga isinuko po sila, mga alagad. May mga isinuko po sila eh. Subalit doon sa isinuko po na yun, naroon yung kaukulan na, bakit nagawa na sumuko? Amen? Eh, lalo na po ako. Sabi ko nga kay Mami Beth, mas malaki ang puhunan mo sa akin kaysa sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Amen? Sapagkat isang direktor, sumuko para sa Diyos.
Sabi ko nga, ako wala pa akong puhunan eh. Amen? Kundi, salamat pa rin sa Ama, sapagkat alam kong may nakita po siya, nakakaibang gampanin, na pwedeng tumupad ay yung kaukulan na ipinatupad niya. Ngayon po, syempre po kami bilang mga alaga, doon sa kaukulan na yun, ayaw naming mawala. Huwag niyong ipagparaya sa iba ang kaloob ko sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Kaya hindi mahirap maglingkod. Amen? Kaya mga kapatid, nawa po, alam ko po bawat isa sa inyo na nakaupo ngayon sa oras na ito, hindi kayo mawawalan ng gampanin. Amen? Hindi po kayo mawawalan. Yung sabihin nyo lang po sa kapwa nyo na ako'y nakasumpong sa Diyos, na ako'y nakadama sa kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng dambanang ito, sa pamamagitan ni Apo Kunching, na ginagamit ang banal na Espiritu, huwag po kayo mahiyang mag-akay. Sapagkat ang itinuturoy po sa atin ng Espiritu, ay totoo naman po na kapag tinupad natin, tayo may masyasyahan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit, ano po ang nakakalumbay? Bawat minuto, segundo na ipinahahayag yung para sa Diyos, kukunti lang po yung nakaririnig. Nakaririnig man, subalit hindi pumapasok. Nakapapasok man, subalit nakalalabas. Amen po ba yun? Paano kaya yung masisipi? Amen? Kailangan bang may makita pa kayong pruweba? Sige nga, makita ko lang siyang mayaman na mayaman si kapatid na Marisa, maniniwala na ako may Diyos. Hindi magaganap sa akin yun eh. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Hindi po magaganap sa akin yun. Bakit? Sapagkat kung pagaganap sa akin ng Diyos yun, noon pa, hindi na ako dito. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit, sa kalahi ko, sa mga kaapu-apuhan, mga pamangkin ko, alam ko may ipatutupad siya. Amen ba, Pamibet? Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Kung yun po ang magiging isip ng bawat isa, ang dami maglilingkod sa Diyos. Amen? Totoo po. Kaya ako po ito inahayag sa inyo, sapagkat kung kalooban po ng Ama, sabi ko nga, wala akong masyadong puhunan para maglingkod sa Diyos. At wala akong masyadong ganun kagaya ni Mami Beth. Pero mapalad si Mami Beth, sapagkat yung napakalaki niyang puhunan, ibinaba niya para sa Diyos. So kami po, yung iba po namin mga alagad, na lalo na po ako, simple-simple lang po, ano po. Subalit salamat pa rin. At yun po yung pinakamahalaga. Kung ngayon din po sa oras na ito, kayo'y makadama ng kakaiba sa puso nyo, sa pagluwal nating mahal na Apo Kunching, yung karampot po na yun ay pagyamanin nyo po sa puso nyo, aangat po yan hanggang makilala nyo lubos kung ano po ang kalooban ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kailangan po kasi bumungkal eh. Hindi maaaring naaabot lang ng mata mo, eto, bigay ng Diyos. Hindi po. Yung bigay, kahit sino mang magbigay sa'yo, kailangan suriin mo. Ano ba yung binigay niya sa'yo? Saan ba ito gagamitin? Amen? Ganon din po. Sa dakong ito, hindi po ako nangangaral ibinibigay ko lang po yung sarili ko pong karanasan. Yung life testimony na ibinahatid ko po sa inyo na ako nga, hindi ako nga naniniwala eh. Ito ba? Sigad na ba? O ganyan lang. Pero salamat sa Ama sapagkat kaya niya pala. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po tayong lahat sa dakong ito, kung paano po kayong binigyan ng pagkakataon ng Diyos na maiapak niyo po ang inyong mga paa sa dakong banal na ito, samantalahin niyo na po. Wala sa haba ng oras, kundi segundo man at minuto man na maramdaman niyong may Diyos sa inyong tinunguhan at maramdaman niyo yung confirmation na galing kayo sa labas, na alam niyo nakakilala kayo sa Diyos at sa dakong ito nagpakilala sa inyo, sigurado paglabas niyo, kilalang-kilala nyo ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya yun pong iwanan ko po sa inyo. Yun pong iwanan ko po sa inyo. Walang Diyos na bababa para magpakilala. Subalit na Espiritu Santo, lumukob sa tao at sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, ibinigay sa ating lahat upang ihasik ang ginto at perlas na gustong makamtan natin ng ating Panginoon. Upang sa gayon, ang maliit at karampot na puhunan na ito ay mapalawak at magamit natin para sa kanyang kalooban. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Mami, maraming salamat po sa napakagandang pagbabahagi. Harinawa po mga kapatid, ang lahat ng tinura ng ating kapatid na Mami Marisa. Harinawa po yung maging
karagdagang buhay pananampalataya sa atin lahat, sapagkat ako po'y buhay na patotoo bilang isang alagad. Pagbabata, pagtitiis ay nasa amin lahat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang lahat po'y nahihiyahang tumayo upang awitin ang panalangin itinuro ng ating